Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay tatalakayin natin ang pinakabagong paksa, ang likas na yaman ng Timog Silangang Asya at likas kayang pag-unlad. Ngunit ano nga ba muna ang likas na yaman at likas kayang pag-unlad? Ang likas na yaman ay tumutukoy sa mga likas na yaman tulad ng mga kagubatan, mina, likas na yaman sa ilalim ng lupa katulad ng langis at natural gas. At sa mga yamang tubig naman, tulad ng mga ilog, lawa at dagat. Kasama rin dito ang mga yamang pang-agrikultura tulad ng mga pananim, mga hayop at iba pang mga biolohikal na yaman na matatagpuan sa rehiyon. Samantalang ang likas kayang pag-unlad naman ay isang konsepto ng pag-unlad na nagbibigay pansin sa paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman nang hindi sinasakripisyo ang kapakanan ng hinaharap. Layunin nitong itaguyod ang balanseng pag-unlad na hindi nagpapabigat sa kalikasan o sa mga susunod na henerasyon. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng mga kapuluan tulad ng Pilipinas at Indonesia. At sa tangway naman ay ang Vietnam at Thailand. Karamihan ay tropical ang klima. May dalawang pangunahing panahon, ayon ay ang tag-ulan at tag-init. Maraming anyong tubig tulad ng ilog, halimbawa na dito ang Mekong at Irrawaddy. Sa dagat naman ay ang South China Sea at sa lawa naman ay ang Tonle Sap. Mataba ang lupa at mayaman sa likas na yaman. Sunod naman ay ang epekto ng heograpiya sa sinaunang kabiasnan. Sino sa inyo ang malapit ang tahanan sa karagatan, kagubatan o sakahan? Dahil ang mga lugar na yan ay may malalaking ambag sa pamumuhay sa sinaunang kabiasnan. Una ay ang Lambak Ilog na nagsisilbing lugar ng paninirahan at sakahan. Ang kagubatan na pinagkukunan ng pagkain, halamang gamot at kahoy. At ang dagat na naging daan ng kalakalan at ugnayang pangkultura. Ang heograpiya ay nakaimpluwensya sa kabuhayan, wika at paniniwala. Halimbawa na dito, ang pamayanan sa paligid ng Mekong River ay umunlad sa agrikultura. Kaugnay naman dito ay ang heograpiyang pantao ng rehiyong pangkat etnolingwistiko. Ang pangkat etnolingwistiko ay isang grupo ng mga tao na may magkakaparehong wika, kultura at lahi. Kabilang dito ang pangkat etnolingwistiko sa Timog Silangang Asya. Ito ay ang Austro-Asiatic o ang mga Vietnamese at Khmer. Pangalawa ay Austronesian, yun naman ay ang mga Pilipino at Indones. Sa pangatlo naman ay ang Tibeto-Burman na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Myanmar. Sa pananampalataya naman ay ang Hinduismo at Budismo na matatagpuan sa India at Southeast Asia. Ang Islam naman ay matatagpuan sa Malaysia, Indonesia at bahagi ng Pilipinas. At ang Kristyanismo naman na halos sakupin ang buong Pilipinas. Pagdating naman sa estrukturang panlipunan, ito ay may sistemang tribu, dato, sultanato, at ang lipunan ay madalas sentro sa pamilya at ugnayang panlipunan. Karugtong nito ay ang ugnayan ng sinaunang kabiasnan ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya, China at India. Ang Pilipinas ay naging bahagi ng kalakalan sa rehiyon. Ginto, perlas at produktong dagat ay pinagpapalit sa seda at porselana mula sa China. May mga impluwensyang Indian sa wika, sining at paniniwala. Halimbawa nito ay ang anito at karma. Ngunit hindi ito makakamtan ng mga mangangalakal kung hindi dahil sa paggamit ng balangay o bangka na nagpapakita ng ugnayang pandagat sa karatig bansa. Dahil dito ay nagkaroon ng kalakalan sa pamamagitan nito. Sunod naman ay ang mga likas na yaman ng bawat rehiyon kung saan ito ang pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga tao. Una ay ang yamang lupa. Ang Pilipinas ay mayaman sa palay, niyog at mais. Pangalawa naman ay ang Vietnam na mayaman din sa palay at kape.
Habang ang pangatlo naman ay ang Thailand na mayaman sa goma at mais. Sunod naman ay ang yamang tubig. Ang Indonesia ay nabubuhay dahil sa isda mula sa dagat at ilog. Sa Myanmar naman ay nabubuhay din sa pangingisda sa Irrawaddy River. Pangatlo naman ay ang Cambodia. Sila ay nabubuhay dahil sa Tonle Sap Lake na pinanggagalingan ng isda. Pagdating naman sa yamang gubat, ang Malaysia ay mayaman sa troso at rattan. Ang Laos naman ay mayaman sa halamang gamot at kawayan. Sa Brunei naman ay limitado pero may gubat na pinanggagalingan ng halamang gamot. Sa yamang mineral naman ay Brunei na mayaman sa langis. Pangalawa naman ay ang Pilipinas na mayaman sa ginto at tanso.